Next, we pilot implement our research activities or intervention. So bakit may pilot testing ng intervention? So sa pilot testing, pwedeng gawin natin ng 2 weeks o 3 weeks, implement natin yung intervention sa isang section. Tapos hingian natin ng feedback ang bata. Naging epektibo ba yung intervention mo? Anong mali? Anong suggestion ng mga bata sa intervention mo? Yan. So kailangan mo may pilot implementation po tayo ng ating intervention o solution. And we always ask feedback. So para pag tayo nag-implement na, dapat po ay maayos na ang ating steps ng implementation. Kaya may pilot implementation. Aside from that, ayan, so we use the information from pilot testing to refine our research implementation plan. Gagawa na po tayo ng plan. Ayan. So lalagyan po sa taas. Action Research Work Plan and Timeliness. Ano yung mga activities na gagawin mo? Ilista mo lahat. Kailan mo gagawin? Example, October 1 to 15. O yan. Tapos October 16 to 31. November, December, January. So sheet po natin ang mga boxes. So, meron tayong work plan na gagawin. Then, i-refine natin ang intervention o solution based sa pilot testing or implementation. Ganon din po ang mga instrument. Questionnaire man yan o test materials, pinapilot test natin kahit sa isang section lang. Nang makita natin kung mga items ng questionnaire o items ng ating test ay reliable, valid. Okay, next po tayo. Then we implement our research plan. So, gaano katagal ang implementation ng action research? Maiksi lang po. Pwede pong isang quarter, 2 buwan, 2 quarter, 4 na buwan. Huwag mo nang paabutin pa ng 6 months. Kasi po, 6 months lang ang buong cycle ng action research. Kung gusto mo mas mahaba ang implementation, next year, ulitin mo ang ginawa mo. Damihan mo ang participants. Habaan mo ang implementation period. Next cycle ng research na po yun. Pwede po yun. Pero sa first cycle pa lang, maiksi lang ang implementation plan. Pwede nga po isang quarter lang eh. O 2 quarters. Yan, implement. After implement, of course, we collect data. So there are numerous ways of collecting data. Halimbawa, test scores, scores sa quiz, performance tasks, journal writing, survey, interview. So there are many methods of data collection and use multiple data collection tools. Huwag tayo mag-rely lang sa isang tool ng data collection. Halimbawa, pretest and post-test lang. Sir, nakita ko po sa pretest post-test tumaas ang scores. Ang tanong, sigurado ka ba na yung intervention mo ang nagpataas ng scores ng bata? Tinanong mo ba yung bata? Nag-interview ka ba? Ayan. So, paano niyo po sasagutin yung mga ganong tanong? Sa conferences. So, we need to collect multiple data. Multiple methods. So, halimbawa, gumamit ka ng questionnaire, gumamit ka ng test materials o test paper, nag-interview ka pa sa bata, pare-parehas ng resulta, epektibo yung intervention. O, doon ka mag-conclude na yung intervention mo nakatulong sa bata. So, 3 na yung methods mo. So, kung qualitative naman, pwede rin triangulation. So, triangulation, minimum of 3 methods. Nag-interview ka sa bata. Kumuha ka ng journals ng bata. Tapos, nag-focus group discussion ka pa sa mga bata. 3 na po yon. Triangulation na tawag doon. Kapag ang resulta ay pare-pareho, it means tama. Nakakatulong yung intervention mo o yung iyong strategy. So we collect data using multiple methods. Next, after data collection, prepare data for analysis. So gumagawa tayo ng data matrix. Yan. Pwede sa spreadsheet. Kapag ang data ay quantitative, gawin mong numerical lahat. So halimbawa, gender. So ang gender mo 2 lang daw, male and female o sex. So magko-code po tayo. 1 ay male, 2 ay female. O age, i-code natin. Halimbawa,
Grade 7. Yung 10 years old 1, 11 years old 2, 12 years old 3. Kinocode po natin into numbers. Pag quantitative, para makompute ng statistics. Pag qualitative, transcribe. Susulat mo yung sagot sa bawat tanong para naman ma-analyze ng software. Ayan, so mag-a-analyze po tayo ha. So we use statistical formulas o treatment for quantitative data. So descriptive analysis, nandiyan po si mean at si standard deviation kapag ang data ay numerical. Nandiyan si ordinal data, ang ginagamit ay median at interquartile range. Pag ang data ay nominal, we use mode. Next, nandiyan po ang ating mga t-test, z-test. Meron po tayong session sa December on how to use software to analyze data. Sa qualitative, meron tayong thematic analysis, discourse analysis, content analysis. Meron pong software na pwedeng gamitin. So we analyze data. Next, we can use research tools. Ayan. Pwede palang gumamit ng AI? Pwede naman eh. So meron tayong Grammarly. Grammarly to check our grammar, punctuation mark, diction. May Killbot. Ayan. To paraphrase, to summarize text. However, these are AI. Kindly check the work of AI. Try to rephrase some words to make your text original. Sometimes ang paraphrasing na Killbot mali. Yung learners ginagawang kid. Tapos sa isang sentence may student na, may learner pa. So inconsistent term po yon. So pag gumamit tayo ng Killbot at Grammarly, paki-check ang gawa. Try nyong i-rephrase pa para original ang text. Sir, matatrace po ba yung plagiarize or AI-generated text? Yes po. Meron tayong Turnitin na kaya mag-trace ng AI. Kahit yan ay humanize. Meron tayong GPT-0 na kaya mag-trace ng AI. Kahit yan ay humanize pa. Next tool, we can use the reference list. Gumagawa ng references, automatic. Si Sotero at si Mendeley. Yan. So, da-download nyo lang po to, free applications sa internet. Install to your laptop. Lalabas to sa Microsoft Word. Pag tinype nyo po yung author na nandito sa Mendeley o sa Tero, gagawa po siya ng references. Automatic. APA pa. Okay, next. We can use research tools for data analysis. So pag quantitative, nandiyan po si G-Power. G-Power for sample size. Sir, ilan ba talagang sample size sa action research? Hindi po deal ang action research sample size. Saka lang, pag nag-hypothesis testing tayo, doon po may deal. Kasi depende po sa test. Kung t-test, ilan ang minimum requirement? Dapat ba 30? O tataasan ko pa? Sa ang principles ng quantitative, the more, the better. Mas maraming participants sa research, mas better ang hypothesis testing. So, yun po yung sample size, number of participants. SPSS, may bayad po yan. Yan, doon tayo sa libre. So, si Excel, basic lang po ang statistical analysis. Ang libre ay si JASP at si Jamobi. Si Jamobi ang latest version ng JASP. So, ito po yung libre. Sa December, meron po tayong workshop dito sa Jamobi. Ito po yung latest na software for statistical analysis. Kapag qualitative, nandyan po si NBibo at si MaxQDA. Yan. Hindi po toll-free. May bayad po yan. So, meron lang tayo makukuhang free trial version good for 1 month. O kaya crack version. So, sa December po, MaxQDA tayo. Workshop po, prepare laptop. Next, aside from tools, we can use anti-plagiarism and AI detector. Yan. So si Grammarly Premium, may bayad, can detect AI-generated text. Yan. Especially kapag ang AI-generated text mo ay 20% pataas,
papakita yun sa'yo. The same with Turnitin. Kapag 20% AI-generated text, ipapakita po yan. Kaya anumang gawa ng AI, please paraphrase first before putting on your paper. Sana ba yung mga AA mo? O yan, si GPT. So si ChatGPT ay isang AI. Mag-type ka lang dyan, magbibigay ng sagot. Si CC ay isa ring AI. So aside from that, si Gemini, yan, AI din po to ha. They can create literature, paragraphs. Mag-type ka lang dyan. Free po yan. So ang problema, AI-generated text yan. Pwede po yan ma-detect ng GPT-0, ng Turnitin, na instructor account, may bayad, Grammarly Premium, na instructor account. Pati-trace po ang AI. Kaya iparaphrase muna ang mga text na ginawa ng AI bago ilagay sa research paper. May clear po tayo? Kung clear, pakitype nga po 5. Kung hindi, 0. Okay, thank you. Okay, next. Marami pa. So, next step. Ayan. So, we need to reflect our practices. So, may data ka na, nakapag-analyze ka na, susulat mo na ang completed action research. Ito po yung terminal report. Sabi ng DepEd Order number 16, series of 2016, ito yung minimum parts ng terminal report. Minimum, pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Una, title page. Sa title page, meron po yung approval sheet na kasama from SDO San Pedro. Abstract, summary ng laman ng research paper. 200 to 250 words only. Acknowledgement, pasalamatan nyo po lahat ng tumulong sa inyo. Context and rationale. Innovation, intervention and strategy. Action research question. So, baliktad na po ang arrangement. Action research methods. Nandiyan ang participants and or other sources of data and information. Data gathering methods. Then, susunod na po si discussion of result and reflection. Ang action research ay may reflection na wala sa ibang research. So, you have to reflect on your practices. What went well? What went wrong in your intervention or solution? What improvement you will do on the next cycle of action research? Ikwento nyo po dyan. Sunod, action plan ang ating output ng action research. So, hindi po project programs or activities. Action plan ang output natin. References using APA at financial report. So, kung meron po tayong appendices like letters sa principal, validators, research instrument, ikakabit po sa appendices. Documentation, nasa appendices sa last part. So, ito po ay minimum requirement ng completed action research. Hindi pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. So, pag nagawa niyo na po ang terminal report, ang susunod, ayan, submit the report to your superior. Papirmahan po natin sa head teacher, sa ating master teacher, o kaya sa ating school head, at sa supervisor. Kasi magagamit niyo po yan for promotion pag sign by supervisor. And ask comments for revision. Hayaan po natin magbigay ng suggestions ang ating superiors at tanggapin po natin na maluwag ang suggestions.